Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Noel, 35 taong gulang at nakatira dito sa Quezon City. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa buhay namin ng asawa kong si Cynthia. Hayaan niyong simulan ko ang kwento nung magkakilala kami sa isang pribadong kumpanya na pinagtatrabahuhan ko noon bilang isang encoder. Si Cynthia ay isang marketing supervisor ng panahong yun. Sa totoo lang, hindi ko lubos akalain na magugustuhan ni Cynthia ang katulad ko, lalo na't maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya noon. Nadihamak naman na mas mataas ang posisyon kumpara sa akin. Pero ganun siguro talaga ang pag-ibig. Walang posisyon, edad o katayuan sa buhay na tinitingnan. Kapag tinamaan ka, wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang maging masaya sa piling ng taong mahal mo. At masasabi kong masaya at maswerte ako na naging karelasyon ko ang katulad ni Cynthia. Maganda, matalino, mabait, matapang, at may mataas na pangarap sa buhay. Yun nga lang medyo may katarayan at may pagka-istrikta. Very independent din. At isa rin naman yun sa mga hinahangaan ko sa kanya. Kaya kahit na lumipat na ako ng kumpanyang pinapasukan, kampante ako na lagi siyang nasa maayos na kalagayan. Sana pumayag si Cynthia na wag muna kaming tumuloy mamaya sa lakad namin. Ba't ba naman kasi bigla mag-aya tong sina Roger na magkita-kita? Anong oras na ba? Sakto 9:00 na pala eh. Panigurado gising na si Cynthia. Good morning. Hello, Cynthia? Good morning. Ang aga mo naman tumawag, inaantok pa ako eh. Sorry na. Gusto ko lang kasi marinig agad yung boses mo eh. Miss na kita eh. Sus, nambola ka pa. Ang aga-aga. Cynthia. Oh, bakit? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Ano kasi? Ano ba? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Bakit hirap na hirap kang magsalita? Kinakabahan tuloy ako eh. Ano kasi yung kaibigan kong sina Roger? Tanda mo pa ba sila? Yung mga kasama ko sa picture noon na pinakita ko sa'yo. Oo. Tanda ko pa sila. O, anong meron? Ayun nag-aaya kasi sila na magkita-kita raw kami mamaya para kumain at magkwentuhan. Gusto ko sanang sumama. Kaya lang di ba may lakad tayo? Okay lang ba sa'yo kung sa susunod na araw na lang tayo lumakad para... Ay hindi. Hindi okay at hindi pwede. Nakaset na sa utak ko na lalabas tayo mamaya tapos biglang magka-cancel ka ng dahil lang sa kanila? Noel naman. Baka sakali lang naman ako. Ngayon lang naman kasi kami ulit magkikita-kita eh. Oo, gets kita na ngayon lang kayo magkikita-kita. Pero sino bang mas gusto mong makasama? Sila na kaibigan mo o ako na girlfriend mo? Siyempre ikaw. Ayun naman pala eh. Bakit
kailangan mo pang tanungin kung okay lang sa akin? Dapat ikaw sa sarili mo alam mo na kung sino ang mas mahalaga. Oo na. Sorry na. Huwag ka na magalit. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka pumayag ka. Basta hindi. Tsaka malay ko ba kung magkikita lang kayo at mag-uusap? O baka mamaya dalhin ka pa ng mga kaibigan mo sa kung saan? Itsura pa lang ng mga kaibigan mo mukhang mga babaero at mabisyo. Tapos ikaw naman madaling utuin. Alam ko na yan. Cynthia naman, di naman sila mga ganun. Kilala ko yung mga kaibigan ko tsaka di na ako sasama eh. Huwag ka na magalit dyan at magsalita ng kung ano-ano. Kumalma ka nga, ini-stress mo yung sarili mo. Oo na, sige na. Hindi na ako magagalit. Basta tuloy yung lakad natin mamaya ah. Oo naman, tuloy na tuloy. Okay, sige. Noel, mamaya na lang ulit tayo mag-usap ha. Kakain muna ako ng almusal. Nagugutom na kasi ako eh. Okay, sige, walang problema. Kumain ka muna. Sige, bye. Okay, bye. Sayang naman, di ako pinayagan. Saan ka na naman na hindi pinayagan ng girlfriend mo? Ay, pa, narinig niyo yung usapan namin? Oo, pero hindi naman lahat. Saan ba dapat pupunta? Totoo niyan pa. Magkikita sana kami ng mga kaibigan ko. Sina Roger. Kakain lang kami sa labas. Tsaka magpapasama na rin sana akong bumili ng sing-sing. Sing-sing? Opo. Para saan? Pa, bala ko na sana ngayon magpakasal si Cynthia eh. Ano? Ayayin mo na? Seryoso ka ba sinasabi mo? Oo naman pa. Bakit naman po ako magbibiro tungkol sa kasal eh? Di ba ito naman yung gusto mo? Makapag-asawa na ako at magkaroon ka na ng apo? Oo nga. Pero magdadalawang taon pa lang kayo ni Cynthia. Pakakasalan mo na kagad. O ano naman ngayon pa? Sigurado naman ako sa kanya eh. Siya na talaga yung gusto ko makasama hanggang sa pagtanda. Anak, baka nabibigla ka lang. Minsan ganyan talaga kapag in love. Hindi ka nakakapag-isip ng tuwid. Nagmamadali. Kung ano-ano nagiging imahinasyon mo. Kaya naman pag-isipan mo muna ng mabuti anak. Dahil hindi biro ang pagpapakasal. Isa pa, marami ka pang babae na pwedeng makilala. Hindi lang naman si Cynthia kaya maghinay-hinay ka lang muna. Sa tono ng pananalita niyo parang sinasabi mo na ayaw niyo si Cynthia para sa akin eh. Anak, huwag ka sana magagalit ha. Pero ganun na nga. Ha? Bakit naman? Kasi naman anak, may kakaiba talaga dyan sa nobya mong yun eh. Paano kakaiba? Napapansin ka na masyado kang kinokontrol ni Cynthia. Abadaig ba ako sa pagiging stricto? Di naman pa. Anong hindi? Sobrang mahigpit sa'yo. Ayaw ka niyang sumama kahit na sa mga pinsan mo, sa mga kaibigan mo, tulad ngayon. Tapos, akala mo ba? Hindi ko napapansin na pati mga susuotin mo kapag lumalabas kayo, siya na rin yung nagdidesisyon. Di ba nung isang araw lang pinagpalit ka niya ng suot mong t-shirt? Dahil mas maganda raw na nakasuot ka ng polo? Baka pangit nga naman yung suot ko. Bukod doon, ayaw ka rin niya magpunta sa gym o maglaro ng basketball. Di ba? Kasi sa isip niya, nagpapalaki ka lang ng katawan para magpapansin sa ibang babae. Anak, hindi dapat ganun. Bilang tatay mo, ayoko makita kang sunod-sunuran na lang sa kanya. Pa naman, ginusto ko rin naman yung mga ginagawa niya kasi alam niya kung ano mas makakabuti sa akin. Tsaka natatakot lang yun na mawala ako sa kanya kaya siya naghihigpit. Anak, tatawa-tawa ka dyan. Di naman tama na halos wala ka ng kalayaan. Parang hawa ka na niya sa leg eh. Kaya naman, sana mag-isip-isip ka bago mo siya alukin ng kasal. Pa, hindi na magbabago yung isip ko. Desidido na akong pakasalan siya. Isa pa, kahit naman ganun si Cynthia, marami rin naman siyang magagandang katangian. Maganda, matalino, masipag. Sigurado maaasahan sa buhay. Magaling din siyang magdesisyon sa mga bagay-bagay lalo na pagdating sa pera. Tsaka ang mahalaga, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya. Pero ang tanong, yun ba talaga magpapasaya sa'yo? Hindi mo na nagagawa yung mga dating bagay na ginagawa mo. Anak, ang dami mo na napapalagpas. Oo pa, aminado naman ako sa sarili ko na marami akong bagay na hindi na nagagawa. Pero gano'n naman talaga kapag nagmahal ka. Maraming bagay ang kailangang isakripisyo at baguhin para sa taong mahal mo. 'Di ba? Kaya sana pa, suportahan mo na lang ako sa desisyon ko. Mukhang wala na akong magagawa para magbago ang isip mo.
Ang akin lang anak, huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Pangako mo sa akin, pag-iisipan mo ulit ng ilang beses to, ha? Ipangako mo. Pa naman? Ipangako mo. Pangako. Anak, pag-isipan mo pa. At sana ipatnubayan ka ng Diyos sa pagpili ng tamang desisyon. Dahil kapag kinasal ka na, yun na yun. Wala nang bawian. Kahit magsisi ka pa. Tony, sa kabila ng pagtutol ng tatay ko sa desisyon kong pagpapakasal kay Cynthia, hindi ako nagpapigil. Tinuloy ko pa rin ang plano ko. Totoo naman na mahigpit si Cynthia pagdating sa akin. Pero tanggap ko yun. Alam ko naman na ginagawa lang naman niya yun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Makalipas ang 1 taon, ikinasal kami ni Cynthia. Gusto ko sana sa simbahan, pero sabi ni Cynthia, sa West na lang. Ayaw niya kasing gumastos kami ng malaki. Masaya naman ang naging pagsasama namin sa unang taon, lalo na nung nabiyayaan kami ng anak. Pero nagsimula kaming magkaroon ng problema nung matanggal ako sa trabaho dahil kailangan magbawas ng tauhan ang kumpanyang pinapasukan ko. Mula noon, si Cynthia na ang pansamantalang umako sa lahat ng mga gastusin at bayarin sa bahay. Para makatulong, humiram ako sa kanya ng 50,000 bilang puhunan sa pagtatayo ko ng negosyong kainan. Maganda naman ang naging benta nung una, pero makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang tumamlay ang kita ko. At hindi ko masabi agad yun kay Cynthia dahil siguradong ikadidismayan niya kapag nalaman niyang pumalpak ako. Kaya kapag tinatanong niya ako noon tungkol sa estado ng negosyo, palagi kong sinasabi sa kanya na maganda ang kita. Anong oras na? Wala pa rin bumibili. Si Papa tumatawag. Bakit kaya? Hello, Pa. Hello, anak. Oh, Pa. Bakit napatawag ka? Order sana ako sa'yo ng 5 silog. Dumating kasi yung mga kumpare ko. Kesa sa iba pa ako bumili, di sa'yo na lang para may kita ka. Salamat, Pa. Sa totoo lang, mula kanina umaga wala pa akong benta eh. Ganun ba? Di bali anak, dadami rin yan. Ganun talaga sa negosyo, may araw na matumal. Pero meron ding malakas. Kaso kasi Pa, araw-araw nang matumal. Sa totoo lang, pinag-iisipan ko na isara tong kainan. Ha? Bakit mo naman isasara? Baka kaya pang ilaban. Mahirap na, Pa. Kumbaga sa gera, wala na akong bala. Ubus na. Wala na rin akong pagkukunan. Yung pambayad nga lang sa renta dito, hindi ko na alam kung saan ko kukunin dahil sobrang tumal. Di bali anak, may awa ang Diyos. Dasal ka lang. Alam ko gagawa siya ng paraan para dali na mga customer sa'yo. Sana nga, Pa. Kasi nawawala na ako ng pag-asa. Mukhang hindi yata para sa akin talaga ang pagnenegosyo. Basta, huwag ka agad panghinaan ng loob. Kaya pa yan. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Buti pa kayo may tiwala sa akin. Kasi ako sa sarili ko nagdadalawang isip na ako. Nauubos na yung oras ko. Kailangan gumawa na ako ng desisyon kaagad. Dahil pag pinatagal ko pa to, baka mapilitan na ako mangalakal, magkapera lang. Oo. Kung ano-ano na naman pumapasok sa isip mo. Ang mabuti pa, ihanda mo na yung order ko nang may pagkaabalaan ka naman. Noel, bukas baka malate ako ng uwi ha. May conference kasi akong pupuntahan. Huwag mo na akong hintayin umuwi. Tapos baka pwedeng ikaw na muna yung magbayad sa kuryente natin na tubig. Tsaka dumaan ka na rin pala sa eskwelahan ng anak natin at bayaran mo na rin yung tuition fee niya. Ipadadala ko na lang sa bank account mo yung pera o kung gusto mo i-withdraw na natin ngayong gabi yung pera. Hoy Noel, nakikinig ka ba?
Kanina pa ako nagsasalita dito pero parang lumilipad na naman yung isip mo. Ha? Hindi, nakikinig ako. Talaga ba? Oy, sige nga. Ano yung sinabi ko? Malilate ka mo ng uwi bukas? Oh, ano pa? Ano? Ano? Hindi mo alam. Ay, pambihira naman, Noel. Kanina pa ako salita ng salita dito, hindi ka naman pala nakikinig. Ano bang nangyayari sa'yo? Pasensya ka na. Magulo lang talaga kasi yung utak ko. Saan? Anong gumugulo sa'yo? Magsalita ka at nang magawa na natin ng paraan. Cynthia. Ano? Ano? May sasabihin ka ba? Cynthia, mukhang kailangan ko ng isara yung kainan. Ha? Sasara? Bakit? Akala ko ba malakas yung benta? Kapag tinatanong kita, puro magaganda naman yung kinakwento mo, di ba? Ang totoo kasi niya nung unang linggo, oo, madaming customer. Pero nung sumunod hanggang ngayon, halos wala na akong benta. Natatakot lang ako sabihin sa'yo yung totoo dahil syempre ayoko magalit ka tapos madismaya ka sa akin. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa akin? Cynthia, hindi... gaano katagal ka nang gumagawa ng kwento? Gaano katagal na? Sumagot ka. 3 buwan na. 3 buwan? 3 buwan na? Ay, Diyos ko naman, Noel, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Di sana nagawa na natin ang paraan. Pasensya ka na. Wala kasi akong lakas ng loob na sabihin sa'yo yung totoo kasi alam ko magagalit ka. Bukod doon, umaasa rin ako na baka sakaling tumaas pa yung benta kaso wala eh. Pahina na ng pahina. Siguro hindi lang talaga maganda yung lokasyon na narentahan ko. Ewan ko eh. Tsaka hindi rin siguro talaga para sa akin yung pagninegosyo. Pambihira ka naman, Noel. Di paano na yung pera ko? Mawawala na lang yun ng parang bula. 50 milyon, Noel. 50 mil! Pasensya ka na. Hindi ko rin naman talaga ginusto. Buwisit ka! Buwisit ka! Cynthia, ano yun? Ba't mo ako sinampal? Napakatanga mo kasi! Napakatanga mo, Noel! Unang pa yung sampal na yan sa halaga ng perang sinayang mo. Hindi mo ba alam na dugot pawis yung sinakripisyo ko para lang maipon yung halagang yon? Tapos pinalugi mo lang ng ganun-ganun lang? Hindi ka ba nag-iisip? Sorry na, hindi ko naman ginusto na mangyari yun eh. Oo, hindi mo ginusto. Pero kung ginamit mo lang yung kokote mo, hindi na sana nalugit na wala yung pera ko. Tama na nga. Huwag mo naman ako duru-duruin. Nakakainis ka eh. Makapag-aral ka naman, di ba? Hindi ko tuloy alam kung saan napunta yung utak mo. Ano ba? Pwede ba, Cynthia, tumigil ka na? Huwag mo akong hintayin na... Ano? Nasaktan mo rin ako? Sige, gawin mo. Basta siguraduhin mo na kaya mong ibalik yung pera ko at may pampiyansa ka sa sarili mo. Ano? Hindi mo kaya? Mahina ka kasi. Nakakadismaya ka. Pinagsisisihan ko na pinagkatiwalaan pa kita. Sorry na. Huwag ka mag-alala. Mababalik ko rin naman yung pera mo. Hahanap ako ng trabaho. Kahit ano gagawin ko para lang matahimik ka na. Okay, sige. Gawin mo yan. Siguraduhin mong sa pagkakataong to, hindi ka lang puro salita. Dahil pag hindi mo nabalik yung pera ko, may kalalagyan ka talaga sa akin. Tandaan mo yan. Tony, tanggap ko ang galit sa akin ni Cynthia. Ang hindi ko lang matanggap ay yung kaya na akong saktan ng asawa ko. Yun ang unang beses na nasaktan ako ng pisikal ni Cynthia. Kapag kasi nag-aaway kami noon, nagkakasagutan lang kami o di naman kaya ay hindi kami nagpapansinan. Kaya gulat na gulat ako sa inasta niya. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil malaking halaga ng pera na pinaghirapan niyang napalugi ko. Tony, kinabukasan ay nagkaayos din kami ni Cynthia matapos kaming humingi ng tawad sa isa't isa. At katulad ng ipinangako ko sa kanya, agad akong naghanap ng trabaho para mapalitan ko na ang perang napalugi ko sa negosyo.
Kaya lang, mukhang hindi pumapabor sa akin ang tadhana. Dahil sa paglipas ng ilang buwan, hindi pa rin ako natatanggap sa trabaho. Dahil doon, naging madalas ang pag-aaway namin ni Cynthia. Palaging mainit ang ulo niya. Sinusunod ko na nga ang lahat ng sabihin niya pero palagi na lang siyang may nakikitang mali sa akin. Mahal pa kaya ako ni Cynthia? O nagsisisi na siya na ako ang pinakasalan niya? Cynthia, pwede bang tanggalin ko na tong coat ko? Di naman kasi ako sanay magsuot ng ganito eh. Okay na ako sa t-shirt at polo lang. Hindi. Huwag mong tatanggalin yan. Hindi kasi naiirita na ako, hindi ako komportable. Mas lalo akong hindi magiging komportable kapag tinanggal mo yan. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kasamahan ko dito? Hindi man lang kita pinagsuot ng maganda. Eh baka mamaya mapagkamalan ka pang waiter dito, nakakahiya. Eh pwede ba magtiis ka na lang muna dyan? Oo na, sige na, hindi na. Mabuti naman. Eh teka, nasan yung relo mo? Ba't di mo suot? Nakalimutan ko sa kotse. Ha? Ba't kinalimutan mo? Noel naman, isusuot mo na nga lang, kinalimutan mo pa? Sorry na, nawala kasi sa isip ko eh. Eh, ewan ko sa'yo. Wala ka nang nagawang tama. Excuse me, Noel, ikaw ba yan? Yumi? Oo, ako nga! Noel! Grabe, long time no see! Oo nga eh, high school pa yata tayo nung huling nagkita. Kumusta ka na? Ay, in fairness, ang gwapo mo pa rin ngayon ah. Naku, binobola mo lang yata ako eh. Pero... Hoy, hindi. Totoo yun. Yung iba kasi natin mga kabatch, ang layo na ng itsura. Kahit yung crush ng bayan dati, si Tupe, nako, ayun, napabayaan na yung sarili. Pero ikaw, wow, parang ganun pa rin. Uy, grabe, di naman. Ay, Yumi, si Cynthia nga pala asawa ko. Cynthia, si Yumi kaklase ko nung high school. Ay, hi ma'am. Hello? A-attend din po ba kayo nung event? Oo. Grabe, liit ng mundo ha. Sino mag-aakala na nasa isang kumpanya lang pala kayo nagtatrabaho ng asawa ko? Oo nga eh. Ay ma'am, saan department ka? Sa marketing ako. Ako naman po sa finance. Ganun ba? Uy, ikaw Noel, saan ka ngayon nagtatrabaho? Naghahanap pa kasi ako. Hindi kasi pumatok yung negosyong kainan na tinayo ko. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Pero ganun talaga ang negosyo, swertihan lang din talaga. Huwag kang mag-alala. Sigurado naman akong makakahanap ka kaagad ng trabaho. Dahil high school pa lang tayo, alam ko magaling ka eh. Salamat ha, sana magbilang anghel ka. Ay, oo yan. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo. Naku, kung may bakante nga lang sa amin, susubukan kong ipasok eh. Para magkasama tayo sa opisina. Ay nako, sigurado ako pag nangyari yon, marami tayong mapagkukwentuhan. Oo nga eh, sigurado yun. Noel, Yumi, maiwan ko na muna kayo ha. Pupuntahan ko lang muna yung mga kaopisina ko. Noel, sumunod ka na lang dun sa table pagkatapos niyong mag-usap dyan. Okay, sige. Yumi, dun na muna ako. Okay ma'am. Uy, nice to meet you ha. Hoy nga pala Noel, kumusta na pala si Roger? Yun, okay naman siya. May asawa na rin. Bakit? Namimiss mo, no? Hoy, hindi kaya. Sus, kunyari ka pa. Alam ko naman siya talaga yung gusto mong kumustahin, hindi ako eh. Uy, sira ka. Ikaw Cynthia, bakit ang tahimik mo? Kanina ka pa hindi nagsasalita dyan ah. May problema ba? Aba, sa wakas nakaramdam ka rin. Akala ko hindi mo na mapapansin yung pagtahimik ko dahil mukhang nasa ulap ka pa yata nung nakausap mo yung Yumi na yon. Eh sino ba yon ha? Naging babae mo ba yon? Ha? Grabe ka naman, anong babae? Pinagsasabi mo kaklase ko lang yun. Talaga lang ha? Kaklase pero may pagyakap agad sa'yo nung makita mo. Tapos ikaw naman tuwang-tuwa ka, sinabihan ka lang na gwapo. Nakakainis pa, gusto ka pang ipasok sa opisina para daw magkasama kayo at mas makapagkwentuhan. Abang lakas ng loob niyang sabihin yun sa harap ko pa mismo ha? Yun ba ang kaklase lang sa'yo? Sigurado ako may nakaraan kayo nun no? Teka. Nagseselos ka ba?
Uy, ang misis ko nagsiselos. Uy, nagsiselos. Ba? Ba't kang babato ka? Nakakainis ka eh. Nakuha mo pang mang-asar. Huwag mo akong daanin sa pagganyan-ganyang biro mo, ha? Dahil kitang-kita ko kung paano ka makipaglandian sa harap ko. Akala mo kayong dalawa lang yun nandun. Paalam ako na aalis muna, hindi ka man lang sumunod agad at nag-enjoy ka pa. Nag-enjoy ka pa, ha, sa pakikipag-usap sa babaeng yon. Akala ko kasi okay lang sa'yo na magkausap kami. Tanga mo naman! Hindi mo man lang nahalata sa boses ko na naiirata na ako? Palibhasa may gusto ka dun eh. Uy, wala akong gusto dun. Cynthia naman, ano ba yan? Ay, magsisinungaling ka pa. Hindi ako tanga, Noel. Hindi ako tanga. Pwisit kang lanti mo. Hindi ka marunong makontento. Cynthia, masakit ha. Pwede ba tumigil ka na? Puro matagal na kayo nagkikita. Nagkukulwari lang kayo kanina. Ano ba, nagdadrive ako? Baka mamaya maksidente tayo sa ginagawa mo eh. Baka walang iya mo. Ang kapal ng mukha mong mambabae sa harap ko pa eh. Wala ka namang may pagmamalakas sa buhay. Pwisit ka. Cynthia, ano ba? Tama na nga. Pwede ba tumigil ka na? Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na magkaklase lang kami, hindi ko siya babae? Mahirap pang intindihin yun. Sinungaling ka! Sa bagay, wala namang lalaki na umaamin sa asawa na meron silang ibang babae, di ba? Pero kahit hindi ka umamin, sigurado akong may namamagitan sa inyong dalawa. Napakawalang hiya mo, ang landi-landi mo! Ano ba? Tama na! Yan ang hirap kasi sa'yo. Sarili mo lang yung pinakikinggan mo. Gusto mo ikaw lang yung laging tama at magaling. Cynthia naman, matuto ka rin makinig. Hindi ka palaging tama. Isa pa, nakakasakit ka na. Kala mo ba magaan yung kamay mo? Ang sakit mo kaya manghampas? Dapat lang sa'yo yan! Ang tulis pa lang kuko mo. Nagalusan pa yata, pati mukha ako. Sumusobra ka na, napipikon na ako sa'yo, ha? Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Maglalakad na lang ako pa uwi mag-isa. Kesa maaksidente pa tayo at mamatay ka, hahampas mo sa akin. Hindi pa ako handang mamatay, kawawa yung anak natin. Sabihin mo, gusto mo lang tumakas dahil totoong lahat ng mga sinabi ko sa'yo! Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Talaga? Mas kung kaya mong sumakay dito, maglakad ka pa uwi! Oo, sige na, umalis ka na. Ang bihirang babaeng yun. Lakas ng topak, nakakainis. Tony, isa na yon sa pinakagrabing away namin ni Cynthia. Maraming pasa, kalmot sa mukha, at sakit ng katawan ang inabot ko. Dahil lang sa walang kabuluhang pagseselos niya. Pero tulad ng dati, ako pa rin ang unang lumapit para magkabati kami. Pero mula noon, mas lalong naging mahigpit sa akin si Cynthia. Pinagbawalan na niya akong lumabas ng bahay basta-basta. At bawal na rin akong makipagkita sa mga kaibigan ko nang hindi siya kasama. Bukod doon, hindi na rin niya ako pinilit pang humanap ng trabaho. Sa halip, tutukan ko na lang daw muna ang pag-aalaga sa anak namin para hindi na ito laging iniiwan sa biyenan ko. Sa madaling sabi, para akong ikinulong ni Cynthia sa loob ng bahay namin. At dahil sa ayoko ng gulo, napilitan akong sundin na lang ang lahat ng gusto niya. Ay, sa wakas natapos din maglinis. Makakapagpahinga na rin. Gabi, sakit ng likod ko. Gusto ko na mahiga. Uy, sino kaya yun? Noel! Noel, anak! Uy, si Papa yun ah. Pa, sandali. Diyan na ako. Oh, Pa, ba't parang biglaan yata yung pagpasyal nyo? Nandiyan ba misis mo? Wala, bakit? Sakto wala. Uy, bakit? Ayayin sana kita uminom eh. Wala na mag-asawa ka, hindi na tayo nagkaharap sa inuman. Namimiss ko ng tumagin, magkwentuhan kasama ka.
Nakalimutan mo na yata ang buhay pa ang tatay mo eh. No, si Papa talaga nagdrama pa. Lasing na nga yata kayo eh. Hindi hindi pa ako lasing. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo na, sige na, naniniwala na ako. Saan ba tayo iinom pa? Hindi ako pwede lumayo. Dahil magsusundo pa ako ng apo nyo. Nandun kasi sa biyanan ko eh. Anong oras ba yun? Bago mag-alas 7 ng gabi. Ay, may ilang oras ka pa eh. Hindi naman tayo magpapakalasing. Tamang inom-inom lang. Huwag ka mag-alala. Diyan lang tayo sa malapit. Paano? Tara. Teka lang pa, magpapaalam lang muna ako sandali kay Cynthia. Tatawagan ko lang muna. Huwag ka na magpaalam. Baka magalit yun pag bigla na lang ako umalis ng bahay. Kilala mo naman yun. Huwag ka na magpaalam, hindi magagalit yun. Saglit lang naman tayo eh. Tsaka baka pag nagpaalam ka pa, hindi ka pa nung payagan. Hindi nasayang lang yung pagpunta ko rito. Sige na, tara na, sumama ka na. Para makapag-umpisa na tayo, makauwi ka na rin kagad. Sige na, basta saglit lang tayo ha. Oo naman. Sige pa. Sandali, magbibihis lang ako. Sige, bilisan mo ha. Nandito na ako. Bakit ngayon ka lang? Uy! Cynthia, ba't ka namamato? Wisit kang lalaki ka! Saan ka nagpunta? Tamoy ala ka pa ha? Ano sabihin sa bar ka nagpunta ng babae ka no? Dino? Kapal ng mukha mong lalaki ka! Ano ba? Cynthia, pwede ba tumigil ka na? Hindi ako sa bar nagpunta. Nag-inuman na kami ng papa ko sa bahay ng kaibigan niya sa may kabilang barangay. Sinungaling ka? Huwag mo akong gawing tanga, Noel. Ginagawa mo pang dahilan yung tatay mo sa pambababae mo. Kailan talaga napakalandi mo eh. Sa sobrang kalandian mo, dun mo na pinatulog kina mama yung anak ko. Ang klase kang ama, napakawalang kwenta mong tao. Ano ba? Wisit ka, napaka-irresponsable mo. Pwede magbitiwan mo na. Ano ba? Tama na. Nasasaktan na ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong babae? At si Papa lang talaga yung kasama kong uminom. Kung gusto mo, tanungin mo si Papa para lang maniwala ka. Ano ako, tanga? Malay ko bang kakuntsaba mo yung tatay mo sa mga kalokohan mo? Baka nga siya pa yung nangungonsinti sa'yo. Total mulat sa pulpa lang ayaw niya sa akin. Kaya gumagawa siya ng paraan para magkasira tayo. Pinagsasabi mo dyan, hindi ganun si Papa, no? Kung gusto mo sumama ka, puntahan natin si Papa para makita mo na siya yung kainuman ko. Sakto, umiinom pa sila hanggang ngayon sa bahay ng kumpare niya. Pwede ba umaming ka na nga lang? Ano nga aminin ko? Wala naman talaga kasi akong babae. Kahit tignan mo pa yung cellphone ko. O kaya magtanong-tanong ka sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala mo kung lumalabas ako ng bahay para mambabae. Wala nga akong ginawa kundi gumawa ng gawaing bahay at magkasikaso ng anak natin tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan. Cynthia, ano ba naman yan? Paano hindi kita pag-iisipan na hindi mo man lang nagawang magpaalam sa akin kahit sa text o tawag man lang? Hindi ba gano'n naman kapag may tinatago? Hindi nagpapaalam? Paano ko magpapaalam sa'yo? Lagi mo naman akong hindi pinapayagan. Tapos pag nagpaalam ako sa'yo noon, nalalabas ako. Kasama yung mga kaibigan ko, anong sagot mo? Hindi pwede, di ba? Kaya ngayon naglambing sa akin yung papa ko. Nagdesisyon ako wag na lang sabihin sa'yo dahil baka mamaya hindi pwede na naman yung sagot mo. Gusto ko lang pagbigyan yung tatay ko. At sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Mas lalo mo lang akong binigyan ng rason para hindi ka pagkatiwalaan. Kasi hodang tatay mo o sino mang Poncio Pilato yung kasama mo, dapat nagpapaalam ka pa rin sa akin. Alam mo nung dapat sa'yo? Sandali diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Oo, anong gagawin mo? Ito dapat ang ginagawa sa mga katulad mo Peter, boss? Dapat sa'yo napapaso para magtanda ka. Huwag naman yan. Huwag mo ibubuhos sa akin yan. Mainit yan. Wala nga akong babae. Pasensya na. Pangako sa susunod magpapaalam na ako sa'yo. Sawa na ako sa mga pangako mo. Aray, Cynthia, mainit yan. Tumigil ka na. Yan ang nababagay sa'yo. Para mawala na rin ang kati ng katawan mo. Sinungaling ka. Tony, nagtamo ako ng ilang mga paso sa paa ko dahil sa ginawang pagsaboy ni Cynthia ng mainit na tubig sa akin. Mabuti na lang di malala. Kinabukasan nahimasmasan din si Cynthia at humingi ng tawad. Nagawa lang daw niya yun dahil sa matinding inis
at galit sa akin. Kung nagpaalam lang daw sana ako ng maayos, ay hindi raw kami aabot sa ganung sitwasyon. Di ko naman siya kayang tiisin. Kaya okay na rin sa akin. Mas mahirap na hindi kami nagkikibuan sa bahay. Pero Tony, naging madalas na ang pananakit niya sa akin sa tuwing nag-aaway kami. Sa totoo lang, napapagod na rin ako at nasasaktan sa paulit-ulit niyang ginagawa. Pinagpapasensyahan ko na lang talaga. Mahal na mahal ko siya at kailanman ay hindi ko siya kayang saktan. Siguro may mga magsasabi sa inyo na iwanan ko na lang ang asawa ko. Hindi ganun kadali eh. Kasal kami at merong anak na posibleng maapektuhan kapag naghiwalay kami. Kaya hanggat kaya kong magtiis, gagawin ko. Tony, habang tumatagal ay natatakot na ako sa asawa kong si Cynthia sa tuwing nagkakaroon kami ng away. Oo, lalaki ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko papatulan ang asawa ko. Kaya tahimik na lang ako kapag galit siya. Dahil walang mangyayari kapag sinabayan ko ang galit niya. At mas pinipili ko na lang na paulit-ulit na habaan ang pasensya ko. Kahit na natatapakan na ng husto ang pagkalalaki ko. Anak, sayang yun. Huwag ko sa'yo, patusin mo na. Kaysa nandito ka lang sa bahay. Doon kahit paano kikita ka. Sige pa, sasabihin ko kay Cynthia. Ano yung sasabihin mo sa akin? Sakto. Cynthia, mabuti nandito ka na. Ano yun pa? Noel, ano yung sasabihin mo? Ano kasi si Papa, inaalaw ako ng trabaho. Yung anak daw ng kumpare niya naghahanap ng encoder sa opisina. Pinapatanong sa akin kung gusto ko. Oo, Cynthia. Total, yun naman yung dating trabaho ng anak ko. Sigurado ako kayang-kaya niya yun. Para na rin makatulong siya sa'yo sa mga gastusin niyo dito sa bahay at sa pambaon man lang ng anak niyo sa eskwela. Naku pa, hindi naman na kailangan magtrabaho pa ni Noel. Oh, bakit naman? Kasi pa, sapat naman yung kinikita ko sa trabaho para sa mga pangangailangan namin. Pero kahit na, iba pa rin kapag nagpapasok ng pera ang lalaki sa bahay. Dahil yun naman ang trabaho talaga ng padre de pamilya, ang ibigay ang pangangailangan ng kanyang asawa at anak. Naiintindihan ko naman yun pa, pero hindi naman na kailangang magtrabaho pa ni Noel. Isa pa, mahirap na. Baka kung saan-saan lang magpuntay ang anak nyo. Kaya okay lang sa akin na nandito lang siya sa bahay. Nakakatulong naman siya sa mga gawain dito, lalo na yung pag-aalaga sa anak namin. Yun ang mas kailangan namin kaysa kumuha pa kami ng kasambahay. Ganun ba? Pero kasi... Tama si Cynthia. Mas mabuti rin siguro na dito na lang ako sa bahay kasi kapag nagkatrabaho din ako, kukuha rin kami ng taga-alaga ng anak namin. Ganun din. Doon lang mapupunta yung kikitain ko. Kasi anak, iba pa rin talaga kapag alam mo na... Mabuti pa ho, Papa. Umuwi na kayo. Gabi na rin at gusto na rin naming magpahinga. Cynthia naman, kadarating lang din dito ni Papa eh. Ang sabi ko, Noel, gusto ko nang magpahinga. Pwede ka naman magpahinga kahit nandito si Papa. Paano ako makakapagpahinga kung alam kong may ibang tao dito sa pamamahay ko? Ano? Ibang tao? Anak, ayos lang. Madalim na rin sa daan kaya kailangan ko na rin siguro umuwi na. Mabuti pa nga ako kung ganun. Lalo na't malabo na rin ang mga mata nyo. Sa edad nyong yan, hindi na po dapat kayo ginagabi sa kalsada. Cynthia. Anak, tama naman si Cynthia. O siya, alis na ako para makapagpahinga na rin kayong dalawa, ha? Cynthia, mauna na ako. Sige po, ingat na lang po. Sandali, atid na kita sa sakayan. Wag na. Kaya ko ang sarili ko, ano ka ba? Mabuti pa, sikasuhin mo na lang ang asawa mo. Sige na, alis na ako. Sige pa, mag-iingat ka. Salamat.
Mabuti na lang at umalis na yung papa mo. Cynthia, anong problema mo? Bakit ba binabastos mo si Papa? Ni hindi ka man lang nagmano pagdating mo. Parang wala ka ng respeto sa tatay ko ah. Sa tingin mo ba karespe-respeto yung papa mo? Napakapakailamero. Pati ba naman paghahanap mo ng trabaho, nakikialam siya? Ang hilig niyang makisawsaw sa may buhay ng may buhay. Pwede ba, Cynthia? Gusto lang naman akong tulungan ni Papa. Tulong? Bakit yung sarili niya hindi niya tulungan? Siya magtrabaho. Kala mo naman kung makapag-alok ng trabaho may-ari siya ng kumpanya, wala rin naman siyang sinabi sa buhay. Cynthia, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ni Papa ko. Bakit? Totoo naman 'di ba? Wala naman talaga siyang sinabi at narating sa buhay. Tingnan mo siya ngayon, umaasa lang din siya sa pera na pinadadala ng mga kapatid mo. Hindi mo ba naisip na kaya kanya gustong magkaroon din ng trabaho para mahingan ka rin niya ng pera? Tama na, sumusobra ka na. Hindi porket may maganda kang trabaho at malaki sweldo mo, may karapatan ka mamata ng tao. Baka nakakalimutan mo, tatay mo rin siya dahil kasal tayo. Ano bang ikinagagalit mo? Masakit bang marinig ang totoo? Yun naman talaga Pera lang naman ang habol ng papa mo, kaya kanya gustong magkatrabaho. Isa pa, baka paraan din yun ng papa mo para makapangbabae ka na at masira tayo. Diyos ko naman, Cynthia. Kung ano-anong tumatakbo sa isip mo, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Noel. Ginagamit ko lang yung utak ko. Dahil posibleng yun naman talaga yung pakay ng tatay mo o baka pakay niyong dalawa. Alam mo, pasalamat ka. Nakakapagpasensya pa ako sa'yo. Dahil kung hindi, baka kung ano. Baka saktan mo na ako? O sige, saktan mo ako, Noel. Saktan mo ako ngayon din. Di ba tumigil ka na? Bakit? Hindi mo ako kayang saktan? Kasi duwag ka, di ba? Duwag ka, Noel. Duwag ka, duwag. Tama na, tama na! Duwag. Ano ba? Manahimik ka na! Kung ikaw hindi mo kaya, was ako mananakit sa'yo! Aray ko! Cynthia, tumigil ka na nga! Ano ba? Ano, hindi mo pa rin ako kayang saktan, ha? Ano? Aray ko! Tumigil ka na sabi! Aray! Napakahina mo! Aray! Sinabi na tumigil ka na eh! Walang hiya ka? Tinulak mo ko? Tumama yung ulo ko sa lamesa. Sorry. Halika, tulungan na kita. Huwag mo ko hawakan! Paano mo ako nagawang saktan? Kasama mo ako, Noel! Ikaw naman kasi, hindi mo naman... Manda ka! Sasabihin ko to kay Mama! Cynthia! Cynthia! Lalaki ka? Bakit ba nagawang itulak ang anak ko? Kalalaki mong tao, sinaktan mo si Cynthia? Yung anak niyo po yung unang nanakit sa akin. Mula nang magsama kami bilang mag-asawa, wala na siyang ginawa kundi pagbuhatan ako ng kamay. Nagkataon lang ho ngayon na sobrang napuno na ako kaya natulak ko rin ho siya. Kahit na ang anak ko ang nauna, dapat hindi mo ginantihan. Babae ang anak ko at lalaki ka. Sana naisip mo na wala kang karapatan na manakit ng babae. Kasi, tingnan mo naman yung laki ng katawan mo kumpara sa anak ko. Parang tapik lang sa'yo ang mga kamay ni Cynthia. Aba, dyan ho kayo nagkakamali. Hindi mo ba naisip na babae rin ang anak nyo? Sana naman inabaan mo na lang ang pasensya mo. Pero tao lang ho ako. Napupuno at napapagod din. Walang-wala yung tulak ko kay Cynthia kumpara sa mga ginagawa niya sa akin kung alam nyo lang. Ba't mangangatwiran ka pa? Di para mo na rin sinabing pasensyahan na lang kapag nasagad ka ng anak ko? Parang hindi ka tinuruan ng mga magulang mo na rumispeto sa mga babae Pasensya na po. Hindi na mauulit. Talagang hindi na to dapat maulit. Kasi kapag nangyari pa to, sisiguruhin ko na sa kulungan na ang bagsak mo. Pasalamat ka at sa akin lang nagsumbong si Cynthia. Kapag nalaman ng tatay niya to, naku! Baka hindi ka nasikatan ng araw. Kaya sana mula ngayon magsilbing aral sa'yo ang ginawa mo sa anak ko. Opo. Sige na! Umalis ka na sa harapan ko bago ko pa maihampas sa'yo tong tambo na hawak ko. Tony,
Ang sama-sama ng loob ko kay Cynthia noon. Pero tulad ng dati, nanahimik na lang ako para hindi na lumaki pa ang gulo. At tulad din ng dati, nagkaayos rin naman kami ni Cynthia. Pero aaminin ko, habang tumatagal ay lumalamlam na ang pakikitungo ko sa kanya. Kinu-question ko na ang sarili ko kung dapat pa bang manatili ako sa ganung klaseng relasyon. Sumasagi na sa isip ko ang makipaghiwalay. Hindi na ako nakakaramdam pa ng saya sa aming pagsasama. Pero sa isang banda, Tony, gusto ko pa rin siyang bigyan ng konting panahon. Baka sakaling magkaroon pa siya ng pagbabago. O baka ako lang ang umaasa na may mababago pa sa relasyon namin. Hindi kaya ako lang din ang hinihintay niya na sumuko. Tony, ilang buwan pa ang lumipas. Walang nagbago sa trato sa akin ni Cynthia. Kaya napilitan na akong humantong sa isang mabigat na desisyon na alam kong malaki ang magiging epekto sa buhay ko. Okay na siguro to, mukhang wala naman na ako nakalimutan pa. Noel? Saan ka pupunta? Bakit nakabihis ka? Tsaka bakit ang daming bag dito? Mabuti naman dumating ka na, kanina pa kita hinihintay. Ha? Bakit? Teka, ano bang nangyayari? Cynthia, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal ko nang pinag-isipan to. Sa totoo lang, dapat noon ko pa to ginawa eh. Ewan ko ba kung bakit pinagbigyan pa kita ng pagkakataon na magbago. Noel, ano bang sinasabi mo? Pwede bang diretsuhin mo na ako? Aba, alam kong alam mo na kung bakit ako nag-iimpake ng mga gamit. Ayaw mo lang sabihin dahil hindi mo akalain na magagawa ko to sa'yo. Ibig sabihin, lalayas ka na talaga? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Oo! Cynthia, ayoko na. Di na ako masaya. Sa totoo lang, noon pa lang. Pagod na akong pakisamahan ka at tiisin lahat ng pananakit mo sa akin. Hirap na akong pilitin yung sarili ko na manatili sa impyernong bahay na to. Lalo na't hindi ko nararamdaman na asawa mo pa ako. Kasi pakiramdam ko, para akong preso na walang ibang ginawa kundi ang sundin lahat ng gusto mo. Sige! Kung pagod ka na at hirap ka na, hindi kita pipigilan. Lumayas ka! Pero sinisiguro ko sa'yo na oras na humakbang ka sa labas ng pinto, hindi mo na makikita ang anak mo. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip kang mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Dahil baka sa huli magsisi ka lang. Cynthia, hindi ako tanga. Kung yung anak natin yung pinapanakot mo para lang huwag ako umalis, pues hindi ako masisindak. Dadaanin ko sa legal na paraan at handa ako ipaglaban ang karapatan ko sa anak natin. Kaya hindi mo na ako mapipigilan. Kung makapagsalita ka naman, parang may pambayad ka sa abogado ah. Wala ka namang trabaho. Sige nga, saan mo kukunin yon? Wala ka nang pakialam dun. Bahala na akong dumiskarte sa sarili ko. Basta ang mahalaga sa akin, makaalis na ako sa bahay na to at maging malaya na sa'yo. Sige na, alis na ako. Noel, sandali! Sandali sabi! O ano? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ang alin, nang iwalayan ka? Hindi mo ako pwedeng iwan. Walang sino man ang pwedeng mang-iwan sa akin. Yan ang akala mo. Bahala ka dyan. Noel! Noel! Noel, hindi ka pwedeng umalis! Ayoko! Wala akong pake! Noel! Noel, wag! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Bitiwan mo ako! Huwag mo naman gawin to! Huwag mo naman akong iwan! Ano yan? Umiiyak ka? Umiiyak ka? Seryoso ka ba? Anong dadaanin mo ko sa drama mo? Noel, hindi ako maarte. Totoo itong nararamdaman ko. Huwag mo akong iwan. Patawarin mo na ako. Pangako magbabago na ako para sa'yo. Hindi na kita sasaktan. Hindi
hindi na rin ako magiging mahigpit sa iyo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pakiusap, wag mo akong iwan. Cynthia, huli na. Sana noon mo pa ginawa yung mga yan. Hindi yung kung kailan wala na ang pagmamahal ko sa'yo tsaka ka pa magbabago. Well, sorry kung ngayon lang ako nagising sa mga kamalian ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo at patunayan sa'yo na mahal kita. Alam mo, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon na magbago. Maraming beses na rin akong nasaktan at umasa sa'yo. Pero sa pagkakataon to, wala pagod na ako. Isa na lang talaga yung gusto kong mangyari. Yung makalaya sa'yo. Yung mabuhay nang hindi ka nakasama. Noel naman, parang awa mo na, huwag naman ganito. Ayusin natin to para sa anak natin. Ayoko lumaki yung anak natin na sira ang pamilya. Tama na, Cynthia. Alam mo, wala na magagawa yung pagluhod mo. Kasi wala na talaga ako nararamdaman para sa iyo eh. Wag! Sige na. Aalis na ako. Noel, wag! Parang awa mo na, huwag kang umalis, wag! Pwede ba bitiwan mo ako, Cynthia? Ano ba? Hindi, ayoko! Tama na. Sige ka! Kapag umalis ka, magpapakamatay ako! Ano ka mo? Magpapakamatay ka? Oo, gagawin ko yun! Kaya pakiusap, Noel, wag mo na akong iwan. Hindi ako nagbibiro, magpapakamatay talaga ako. Di sige. Magpakamatay ka kung yan ang gusto mo. Basta ako, wala na akong pakialam sa'yo. Noel! Noel! Tony, sa kabila ng pananakot at pagmamakaawa ni Cynthia, lakas loob akong umalis ng bahay at tuluyan siyang iniwan. Nasagad na ako. Napagod na akong pakisamahan, intindihin at mahalin siya. Alam kong mahirap sa akin ang ginawa kong desisyon dahil pansamantalang hindi ko makakasama ang anak ko sa pag-alis ko. Pero gusto ko nang magkaroon ng kapayapaan ng isip at kalayaan na matatamo ko lang sa pagkalas ko kay Cynthia. Ngayon ay nakatira ako sa puder ng tatay ko at handa nang magsimulang muli. Sa awa ng Diyos, nagkaroon naman ako agad ng trabaho sa tulong ng kaibigan ko. Lalo na hindi ako pwedeng pumalya sa pagbibigay ng sustento sa anak ko. Mahirap na. Baka mahanapan pa ako ng butas ni Cynthia. Tony, minabuti ko na rin na kumonsulta sa abogado upang malaman ko kung anong pwede kong gawin kung sakaling tuluyan ng hindi ipakita sa akin ni Cynthia ang anak namin. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Noel. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.